Hello sir, ma'am. Good morning, good afternoon, good evening. Kung sa mga kailangan ko ng mundo ngayon, shoutout sa inyo lahat and welcome back again sa channel natin. Okay guys, so meron tayong panibagong unboxing and review ng isang gaming chair. Actually, nagpadala kasi sa atin ng Muso Philippines ng isang gaming chair. So, ang pinadala sa atin is yung Retro Series and then yung model niya 280FG. So, napakaganda nito. Nakita ko sa website nila. Okay guys, so maglalagay ako sa description box sa baba ng video na to ng link ng website ng Muso Philippines and then yung Facebook page nila. So, pwede nyo i-browse, makikita ninyo. Napakadaming available at yung mga choices ng mga gaming chair. Yung mga latest nila, napakaganda. Meron nga ako isa doon na nagustuhan. Actually, bibili ko yung for sure para ilalagay natin sa studio natin. Tapos itong pinadala sa atin ng Muso Philippines na gaming chair is gagamitin natin dito sa shop natin. So, expectin nyo lahat ng mga vlog natin is makakasama natin ang chair ng Muso, especially pag nagbibuild tayo ng mga computer. So, makikita nyo itong gaming chair na to. So, samahan nyo akong i-unboxing na to dahil excited na rin ako na i-open to at magamit na natin. Okay guys, so start na tayo, pero bago ang lahat, pagpasensya nyo na muna ang pwesto natin kasi sobrang maliit lang talaga siya, pero okay lang yan, dadating din ng time na magkakaroon tayo ng malaking pwesto. Yung dumating pala itong package natin na gaming chair is maayos siya at maganda yung packaging niya. Nakabalot din ito ng black plastic. Pag open ko ng box, ito kagad yung nakita ko, yung pinaka base ng gaming chair. Yung base nito is matte black, which is yun ang gusto ko. Based sa website nila, yung maximum weight capacity is 400 lbs or pound. Imagine kung gaano kabigat yun, kaya pala ang bigat itong base na to. Next na kukunin natin sa box is yung backrest. Grabe, ang lapad niya, promise. Isa sa mga gusto ko sa mga backrest na mga gaming chair is yung wing back support niya. Napakaangas kasi tingnan pagka meron ganun sa gaming chair eh. Yung foam pati na nakalagay dito sa backrest nitong gaming chair is malambot at makapal talaga siya. Next naman is yung screw at allen wrench at meron ding anim niya pang cover sa screw. And next naman na kukunin natin is itong box na to. Actually nandito yung mechanism niya at madami pang nasa loob nito. Mamaya tingnan natin kung ano pa yung mga nasa loob niya. Pansin ko dito sa packaging na to, bawat layer ng mga parts ng gaming chair is may mga maninipis siyang foam, tapos iba pa yung plastic na nakalagay sa kanya, kaya alam mo secure yung mga nasa loob eh. Dito naman yung dalawang armrest niya, in fairness pareho mabigat rin to. Okay, tabi muna natin yan, mamaya natin ikabit. Next naman is yung lumbar pillow. Actually napakaganda nitong lumbar pillow na to kasi memory po ma'am gamit nila dito. Guys, huwag kayong mag-alala, meron din tong head pillow. Okay, dito na tayo sa pinaka main part niya, yung pinaka seat ng gaming chair natin. Grabe yung experience ko dito sa pag-unboxing nitong gaming chair natin na to. Ibang-iba doon sa mga nabibili ko dati na gaming chair na mga mumurahin. Dito guys, mapapansin niyo pag binubuhat niyo yung mga parts ng gaming chair na to, makikita niyo mabigat talaga siya, kaya makikita niyo quality yung mga materialis na ginamit dito eh. Okay, i-clear muna natin yung pwesto natin para hindi tayo mahirapan sa pag-assemble nitong gaming chair natin. Tabi natin muna itong seat, tapos i-ready natin yung pinaka-base niya para may lagay na natin yung mga wheels niya. Kunin natin tong box na to, nandito kasi yung mga wheels niya, nandito rin yung mechanism niya at yung ibang mga accessories nandito, kaya buksan natin, magkakasama kasi sila dito sa loob ng box na to. Naka-organize talaga siya kasi pinagsama-sama sa isang box yung mga small parts. Akala ko kanina wala siyang manual, nandito lang pala siya sa loob ng plastic cover ng pinaka-seat. Okay, basahin muna natin to para hindi tayo magkamali sa pag-assemble ng ating gaming chair. Lakas naman makasocial nitong manual na to. Minsan talaga kailangan natin magbasa ng manual. Mahirap na baka magkamali tayo, sayang yung effort natin, di ba? Kunin na natin sa box yung plastic na lagayan ng mga gulong. Yan, open na natin siya para makuha na natin yung mga gulong nang mailagay na natin. Guys, wag kayong mag-alala, sobrang dali lang maglagay ng mga gulong nito dito sa pinaka-base ng ating gaming chair. Hindi nyo na kailangan mag-effort dito ng bonggang-bongga. Mailalagay at mailalagay nyo yung mga gulong niyan dito sa pinaka-base. Basta kung nahihirapan kayo or nalilito kayo sa pag-assemble nitong gaming chair, meron dyan manual, basahin nyo lang yan, napakadaling sundan yan, maniwala kayo sa akin. Okay, ang next naman na ilalagay natin sa base is yung gas lip nya. Madali lang din ito ilagay, itong gas lip na to, itatapat nyo lang dyan sa butas ng base yan, tapos ipepress nyo lang yan para mag-fit lang siya. Yan, okay na siya. So, nailagay na natin yung gas lip nya. Ang kunin naman natin at ang ilalagay natin next is yung gas lip cover niya. Madali lang din yan, ipapatong nyo lang yan dito sa pinaka gas lip. Ilipat na natin itong manual dahil yung next na ilalagay natin is yung seat na niya. Kunin natin yung mechanism, tapos ilagay natin dito sa ilalim ng seat. Itatapat lang natin yung mga butas niyan para madali natin mailagay yung mga screw. So gamitin natin muna yung kamay natin para hindi tayo mahirapan sa paglagay ng mga screw, saka natin gamitan ng allen wrench. 4 na screw lang kailangan natin dito para may lagay natin yung mechanism sa ilalim ng seat. Guys, yung mga screw na ginagamit natin dito is may mga specific lang sila kung saan natin sila gagamitin. Okay, so makikita ninyo yan sa manual.
Pag nailagay na natin ang mga screw, gamitan na natin ng Allen wrench para mapit na natin ang mismong mechanism sa mismong seat. Ilang ikot-ikot lang ng Allen wrench sa mismong screw, okay na yan. Yan, nailagay na natin yung mechanism. So, ilalagay na natin siya sa base. Yung gas clip na nakalagay sa base, itatapat lang natin doon sa mechanism para mailagay natin ng maayos yung mismong seat. I-adjust natin yung puwan, itaas natin para hindi tayo mahirapan sa pag-assemble. Tanggalin na natin yung cover holder ng backrest. Then, ilalagay na natin yung backrest, pero bago ang lahat, tanggalin muna natin yung plastic cover niya. Guys, promise, ang ganda talaga ng backrest nitong gaming chair na to. Ibang-iba talaga yung quality niya. Ayan, ilagay na natin yung backrest sa ibabaw ng seat. Then, ilagay na natin yung mga screws niya sa both side. Tig 2 screws lang ilalagay natin. Of course, gagamitan din natin ng Allen wrench sa mga screws para mapit natin ng maigi. Okay, after natin mailagay ang backrest, yung dalawang plastic cover naman na ilalagay natin sa both side. Guys, tig isang screw lang ilalagay natin sa bawat cover niya. Next, dito naman tayo maglalagay ng plastic cover niya sa side na to. Same procedure do sa ginawa natin kanina. Lalagyan din natin siya ng isang screw and then gagamitan natin ng Allen wrench para mapit natin ng maigi yung mga screw na nilalagay natin. Next naman, ilalagay natin yung armrest. Tanggalin muna ang plastic cover. Then, itatapat lang natin yung mga lagayan ng screw from armrest to seat and backrest. Then, pag naitapatan natin ng armrest sa position niya, pwede na tayo maglagay ng mga screws. Ilagay na rin natin itong isang armrest dito sa kabilang side and then lagyan na rin natin ng screw para mailak na natin to lahat. Naalala ko yung dati kong gaming chair, makakwento ko lang. Yung mga screw ng armrest is maliliit lang kaya ilang gamitan ko lang. Magalaw na, hindi na siya stable. After nating ma-screw ang mga armrest, pwede na natin lagyan ng mga cup. 6 pieces lang yung cup na kasama sa package para lang yung talaga sa armrest. Okay, ayos na. Tapos na tayo mag-assemble ng gaming chair natin. So, ang next naman natin is ilalagay na lang natin tong lumbar pillow. Astig nito guys, pag itong ginamit mong unan, ewan ko na lang kung hindi ka pa makatulog. Okay, next naman natin na ilalagay is yung head pillow. Grabe, ang ganda rin itong head pillow na to kasi sobrang lambot din niya. Tapos naka-plastic buckle siya. Kaya mabilis lang din siyang ilagay saka tanggalin. Unlike dun sa iba, yung parang nakahanger lang niya. Tapos yung garter niya, medyo mabilis yun mag-loose kaya ang pangit. So, ang bilis siya rin matanggal kapag nakalagay yung sa backrest. Kaya goods na goods din to sa akin tong head pillow na to. Guys, kung tatanungin nyo ako kung okay ba siya or sulit kung ito yung bibilihin ninyo, 100% hindi kayo magsisisi, promise. Guys, ipapakita ko sa inyo yung isa sa features nitong gaming chair ni Muso. Ito yung isa sa nagustuhan ko rin dito. Especially, natutulog ako dito sa shop minsan. Sakto to, pwede natin itong gamitin pag matutulog tayo dito sa shop. Yung backrest recline kasi nito is kaya niya ng 90 to 155 degree, di ba? Tupit, pwede na kahit wala nang uwian sa bahay. Sa unboxing ko pa lang nitong Muso gaming chair, ramdam mo na kaagad yung pagka-premium niya. Sobrang pulido kasi nung pagkagawa sa kanya. Syempre, yung material na ginamit dito, alam mo na hindi talaga siya tinipid. Okay guys, so hanggang dito na lang muna itong ating unboxing and review. Guys, check nyo na ngayon yung website ng Muso Philippines. Nakalagay dyan sa description box lahat ng link nila. So samantalahin ninyo kasi napakadami nilang voucher ngayon. Ang lalaki ng discount.